Kanina nag-live ako pero naputol dahil nawala. I just don't know bakit. So, ngayon I'm making it sure siguro sana na nagdadasal ako na hindi mapuputol. Bakit kaya laging may ano, lagi po akong ano, I have to confess. Binabantayan ba ang aking vlog? Laging ano, pag laging inatake, ilang beses po ako na-hack na natigil po ang aking live stream. Tapos kanina talagang nawala completely. So this time, I just hope na dire-diretso tuloy-tuloy. Meanwhile, ang ating po pag-usapan ay itong isang tinatawag na one of the Disney princesses ng flood control projects. Ang pag-usapan natin ngayon ay si Claudine Ko, na anak ni Christopher Quito Ko, na kapatid ni Elizalde Ko, na congressman ng Ako Bicol Party List. Bago ko presenta nito, let me just speak about context kung bakit nandito itong mga mayaman na anak na ito. Si Christopher Quito Ko po ay naunang naging congressman ng Ako Bicol Party List. At siya'y pumalit yung kanyang kapatid na si Elizalde Ko. Pero nung siya yung congressman ng Ako Bicol Party List, yung kapatid niya ay nagpapatakbo at main shareholder o talagang may-ari ng tinatawag na SunWest Construction na ngayon ay SunWest Incorporated na lang. At itong kontraktor na ito, mula pa sa panahon ni Gloria nag-umpisa na ito, unti-unti dumami hanggat sa naging bilyonaryo. At sa ngayon po ang pera niya ay dumami po ng dumami. Ang dami kasi ng kanyang kontrata sa flood control. Mahigit 100 sa SunWest lang. Tapos si Christopher Quito Ko na nag-concentrate na lang sa negosyo. Ang kanyang construction firm ay Highton at siya rin nagpapatakbo ng SunWest Incorporated. Imagine napakataas ng ang galing-galing pala nila, ibig sabihin. Hindi ko ma-imagine kasi ganito po, yung mga kapwa ko engineers dito, correct me if I'm wrong. Nung kayo nangongontrata, maliit na construction firm lang ang hawak mo. Tapos kaya mo ba, kahit maliit na dalawang bahay, halimbawa, dalawa ang hawakan mo kontrata. Nagpatayo ka 2 bahay. Kaya mo ba i-manage yung dalawa? Hirap po ako noon. Sa isang bahay lang kinukontrata ko, hirap na ako. Tapos nagkaroon ako 2, hirap na ako. Kasi ang una kong problema ay I have to juggle back and forth. Nandun ako at gusto ko makita na bawat paglatag ng pundasyon. Kasi engineer ako, gusto ko masunod yung paglatag sa plano ko anong pundasyon. Ngayon, kung wala po ako doon, ang mangyayari po ay mahilig mag-shortcut po ang mga foreman. Yan ang karanasan ko. Ewan ko sa ibang mga kapwa ko, mga engineer na nakikinig dito. Hirap na hirap ako. Dito ako nabibilib sa kanila ni Sara Diskaya, hindi naman engineer. Sawa niya si Francisco Carliqui Diskaya, hindi rin engineer. Tapos ang dami na construction firm. May St. Timothy, may St. Matthew, St. Gerard. Meron pa silang Alpha and Omega. Meron pa sila actually, narinig kong elite construction firm ay sa kanila din. So umabot po, mga 9 po ang kanilang construction firm. So paano po nila ma-manage yan? Ako po, hindi naman sa matalino rin po ako mag-manage sa construction firm. Pero hindi ko talaga kaya na sabay-sabayin 3. Pero sa kanila 100, may 300 na kaya nila i-manage. Ano kayang ibig sabihin yan? Opo, Everlingaw, kandidato ako. Habang sunod siguro ngayon, Everlingaw, gusto ko mag-join kayo o bago ako magpatuloy, ini-invite ko po kayo lahat na aking subscriber. Mag-organize po ako. Please, mag-email kayo dito po. Itong email ko. Kung gusto niyo sumali, ito lang gamitin kong email address. Berteni, mahirapan ka mag-email. Toto Kausing @yahoo.com.
ang akin pong invitation sa inyo po ay para kung gusto niyo sumali, magpalista po na magiging kasapi kayo ng organisasyon na bahay at jury. Ang kaisipan po niyon ay sisikapin natin na pasasali tayo sa party list o kung hindi man, kahit hindi tayo sasali sa party list, magiging malaking organisasyon tayo. Magpapa-accredit tayo sa lahat sa Senate at saka sa House of Representatives para naman pag political organization tayo ay yung ating mga panukala ay gagawin din naman nila kahit hindi tayo congressman. So ngayon, ang bahay at jury na party list po, ang obligasyon ko lang dito ay how gagawa po tayo ng batas na kung saan ay magbibigay ng malaking pundo para sa lahat ng mahihirap. At kailangan ang ating bahay na inaalok ay dapat may konsiderasyon kasama sa hanap buhay para lahat po ay may hanap buhay. Tapos, ang jury naman po, yun naman po ang sistema ng katarungan na kung saan sa bawat kaso ay, di ba mga judge ang naghuhusga at judge din naglilitis at mayroong mga prosecutor tsaka yung nagdepensa. Sa ngayon po, ang ating panukala, hindi ang judge po ay maging na lang siya, administrative officer na lang siya ng korte at siya ang baling referee at siya ngayon ang magsusupervise at jury na po ang magdidesisyon kung guilty o hindi. Yung jury na sistema po ay kopyahin natin sa sistema ng United States of America. Ganon din ata yan sa although in principle, pareho din sa Canada, pareho din sa New Zealand, pareho din sa Australia, pareho din yan sa Hong Kong dati. So, ngayon, ang South Korea papunta na rin po sa jury. Nag-umpisa na rin po sila ng jury. Ang Japan, bumalik na sa jury, dating jury yan. At tapos nung pagkatapos ng Giyera World War II, tinanggal lang jury, naging one-man judge sila sa lahat ng korte. Tapos ngayon, ay bumalik sila, nag-eksperimento sila, may isang judge na magja-judge ay kasama ang komunidad. So, 6 at isang judge ang magbuto-boto sila kung guilty ba o hindi ang mga kinakasuhan sa korte. Sa paniwala ng Hapon, ang rason nila kung bakit bumalik sila, ang conviction rate sa Japan, lahat po ng mga halos kinakasuhan ay convicted. Ang nakita nila na rason ay sapagkat mataas po stricto ang korte sa Japan sa pagpapaniwala, lahat ng ideklara ng pulis ay pinaniwalaan nila. So wala nang pagkakataon na yung mga pulis ay usisain lang kung nagsasabi ng totoo. So dito sa atin, kahit judge ang nagdidesisyon, may pagkakataon din po, lahat ng hawak ko na drugs case ay naipanalo ko po lahat. Dahil po napatunayan ko lagi na ang trabaho ng pulis ay nagtatanim lamang po sila ng ebidensya. So ngayon, ang jury na sinasabi ko, nabuuin natin, ay susundin natin ang modelo ng Amerika kung saan 12 mga tao na kikukunin sa komunidad ang uupo at makikinig at araw-araw po ang mangyari na umaga't hapon ang trial hanggat sa matapos. Normally po isang araw lang tapos na po ang hearing. Example lang po, yung drugs case. Sa drugs case po, ang mga testigo dyan ay number 1, pulis na humuli. Number 2, yung pulis na nagpanggap na bumili. Number 3 ay yung laboratory officer na nag-examine ng sinubiti na ebidensya kung talagang totoong drugs o hindi. Yun lang usually 3. Tapos sa inakusa naman na hinuli ay usually iisa lang po ang testigo, yung akusado lang. O kung magdagdag man siya, ipatawag niyang kapitan. Kasi kung ako ang abogado, patawag kong barangay kapitan o kung sino testigo na iba pa sa pagsasagawa sa inventaryo. Pinatawag kong rin ng media kasi pumipirma sila sa inventaryo. So usually 6, maximum 6 ang testigo. Sa karanasan ko po, sa isang testigo,
at mahaba na po yung 30 minutes na cross-examination at saka presentasyon. So, kung 3 testigo o 6 na testigo ang presenta mo sa akusado at saka sa umaakusa at saka mga piskal ay kakailangan mo 3 oras. So, sa 3 oras sa isang umaga lang tapos kayang-kaya na matatapos ang kaso. So, kung matapos ang kaso, ibig sabihin tanghali pwede na po magdesisyon ang jury kung guilty o hindi ang akusado. Yan ang gusto kong modelo na sundin sa Amerika. Kaya kung ganun araw-araw at saka umaga't hapon ang hearing, mauubos po yung mga kaso natin, wala na nakabinbin. At matutuwa pa yung mga tao dahil mabilis ang kaso tatakbo. Sa ganang akusado naman, kung talagang wala siyang kasalanan, mabilis, mananalo siya kagad. Kung sa ganang umaakusa naman, yung mga matinding kaso, ay mabilis, ma-approve kagad, masentensyan. At without being so proud about it, sa Amerika, the first and only president na nasentensyahan ng jury ay si Trump. Nakasuspindi lang ang kanyang ang penalty na imprisonment kay Trump, nakasuspend lang kasi nanalo siya paging presidente. So after maging presidente siya, pwede nang i-implement laban sa kanya yung sentensya ng jury na ikukulong si Trump. So, ganun po katindi ang jury. Sa jury naman po, ginagamit din sila po ang pang-umpisa na kukuha ng mga ebidensya para isumiti sa House of Congress, House of Representatives at saka yung Senate nila. At kita mo si Clinton ang kumuha ng mga ebidensya, ang nagdesisyon para kasuhan siya sa impeachment ay ang special grand jury. Tapos, nung makuha na nilang ebidensya, kinasuhan ngayon si President Bill Clinton sa kaso na sex conduct doon sa Oval Office. Nanalo nga si Clinton sa impeachment, pero at least naitutuloy ang kaso. Si Richard Nixon ay napilitan mag-resign sa United States of America bilang presidente sapagkat po ay kakasuhan na siya, nagdesisyon na ang jury, grand jury na kakasuhan si Richard Nixon. So, gayon, ang nakasuhan na kasi ang kanyang Attorney General, lahat ng mga tao, mga opisyal na nakasuhan na. At ang kinaso sa kanya yung may relasyon sa Watergate Hotel scandal. Kaya itatawag na Watergate scandal. So, gayong katapang ang jury. So, dahil nag-resign si Richard Nixon, ay pumalit sa kanyang presidente ay si Gerald Ford. Si Gerald Ford po ay hindi nahalal. Naging vice president si Gerald Ford dahil nung nanalo si Richard Nixon, yung kanyang vice president ay namatay. So pumili siya from among the congressmen and the senators at pinili niya si Gerald Ford. At si Gerald Ford na naging presidente bago nag-resign si Richard Nixon, dahil natakot sa jury, ay inappoint niya muna si Gerald Ford at pinili na si Gerald Ford na humalili sa kanya at nang mag-resign si Richard Nixon, umakyat na maging presidente si Gerald Ford. So ang nangyari, habang kinakasuhan na siya, isinampa ng kaso sa grand jury sa court, at ang sa court naman ang maghatol ay trial jury. Yung grand jury naman, yun mga parang piskal, mag-uusisa kung kakasuhan ba yung akusado o hindi. Tapos nagdesisyon ng grand jury, sinampa ngayon sa court. At ang magdesisyon naman kung guilty si Richard Nixon o hindi, ang trial jury. Pero hindi na umabot doon kasi pinardon ni Gerald Ford si Nixon. So nang pinardon niya, sumama ang pangalan ng mga Republican Party. So dahil doon ay nanalong presidente si Jimmy Carter. So kinikwento ko lang tungkol kung gaano katindi po ang trial, ang jury system. So kaya magpatayo po ako ng bahay at jury. Ang puntire ko na sa bahay bilang engineer, magdidisenyo tayo ng paraan kung paano magkabahay hanggat sa mga probinsya natin, hanggat sa mga farmers natin, dapat ang kasama sa palayan ay dapat may bahay. So ipapanukala natin na bawat isang magsasaka ay dapat hindi sila mawawala sa kanilang pagsasaka. Dapat bigyan natin ng dignidad ang mga magsasaka. Kasi sa ngayon,
tumatanda na lang magsasaka natin ayon kay BBM sa huling datos, wala nang gusto mga bata na magsasaka. So para ipatuloy natin magsasaka, kailangan lahat ng mga magsasaka ay bigyan natin ng minimum na 1 hectare at saka bahay. Total, may makina na hindi na kalabaw ng ginagamit. At kumpletuhin na lahat. Ganun ang pangarap natin sa bahay party list kasama ang jury, bahay at jury party. Okay? Okay, patuloy na tayo sa ating topic. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isang pwede natin tawagin sa anghel ng baha, ang anghel ng flood control project. At ito naman po ay si Claudine Ko, ang anak siya na ni Kito Christopher Kito Ko na kapatid ni Saldi Ko na pinakakurap na mga ang Highton Construction sila may-ari, ang Sunwest Construction sila may-ari, sila ang one of the top 15. So ito ipapresenta natin. Ipakita natin na ito pinapakita. Lastly, I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Kita mo, never-ending ATM machine. I'm thanking my dad for being there and for being a never-ending ATM machine. Grabe. Never-ending ATM machine. Ayan, ulitin natin. I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. My never-ending ATM machine. Yan. Yan po si Claudine Ko na nung hindi pa siya naritoke. Kasi ritokada na mukha niya ngayon eh. Kita mo ang June niya malapad. Siguro na pa ritoke kasi ang June niya malapad. Ang 2013 pa ito So ngayon, balik naman natin yung iba pang sinabi niya. Ito naman siya, si Claudine Ko, ito ritokada na. Talaga? 500. Ito, ang konteksto nito, presenta ko nito, mga kasama niya, barkada niya, siya ay kumain. Ang ibinayad sa restaurant na in-order nila ay 759,000 pesos. Grabe kung kumain. Ang bayad 759,000 pesos. O ito, pakinggan natin. Feeling ko mas mura dito. Talaga? 500. It naman 500K. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Saan restaurant ba to? Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko Grand Hyatt? 350K. Oh, shit. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Swerte talaga ako palagi eh. Excuse me, ano kayo particular? Yes po. Statement. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Nanginginig ako, sis, oh. Barya. 759,000 ang bayad. Pagkain lang yan. Ilan na sila kumain o 5? Talaga? Mas mura dito. Feeling ko mas mura dito. Ulitin natin. 500. It naman 500K. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Dililing. Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350K. Oh, shit. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Swerte talaga ako palagi eh. Excuse me, ano kayo particular? Yes po. Statement. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Nanginginig ako, sis, oh. Barya. Okay Barya. So ito may nag-comment doon si Ariela. Grabe naman po sa misinformation. That's not Claudine Ko. That's Juliana Villafuerte, anak ng gobernador.
And that video, anak pa to ng gobernador si Juliana Villapuerte. Video is satire to mock the children of corrupt politicians. Sabi. So, pero ako, mukha kasi na ano yan eh. Sa sarcasm lang daw ito. Pero nandyan naman si Claudine ko. Yan ang problema nila. Okay? Isa pa, about Claudine ko. Papakita ko sa inyo guys. Nabudol kasi ako sa TikTok nito. Comment below kung nabudol din kayo. It's the Guys, o ladies and gentlemen, siya po kasi ay vlogger din. Ipapakita ko sa Nagmamayabang inyo, siya guys. ng kanyang Nabudol mga kasi ako nabili sa niya. TikTok nito. Comment below kung nabudol din kayo. It's the Johnson's Milk Plus Rice Baby Powder Perfume. Ayun guys, binili ko lahat ng scents. And in fairness, ang bango niya talaga. Like, amoy baby talaga. As Yung amoy in, baby ka? ang bango talaga. Like, amoy milk and rice talaga. Bango. Tapos mayroon din silang for bedtime. Tapos may, basta 5 ata yung scents na available. Iba-iba. Yun lang. Ipapakita ko sa inyo guys. Nabudol kasi ako sa TikTok nito. So, yan ang Comment mga ano niya. So, ito, nagpakita na naman matindi, maraming pera. Nagyabang, oh. Ayan, Nagyabang sa pera. Oh, kita mo, para shopping bag lang ang pera. Ay, nako. Oh, ito pa. Ito pang isa niya. Oh. Ayan, matindi siya. Oh, kita mo naman ng si Prinsesa, mutya ka baliling, Baliling ng baliling ni Kito ko. Oh. Hindi ba kayo nahiya diyan, Kito ko? Ginaganon nyo ang pera ng bayan. Ibig sabihin, sobra-sobra. Kung profit plan na construction ang sabihin mo, hindi ganun karangya yan. Ibig sabihin po, yung construction na project ninyo ay niloko ninyo. Kaya mga ghost projects ang ginawa ninyo. Ganun lang ang ibig sabihin yan. Sobrang dami ng pera nyo. Ito naman siya, hindi niya alam kung anong isusuot niya ng damit. Nagpapatulong siya kung anong damit na isusuot. Pero hindi ko lang muna i-music kasi ang problema ko baka ako. Yan, ang dami niya mga damit. Ang dami niya, matindi Okay. So, ito, dumating kasi ang punto, tika man ipakita, mamaya ko na balikan yan. Ito naman ay nagsalita siya na naging sikat daw siya. Ito naman, pakita ko sa inyo, naging sikat daw siya dahil sa tour house niya. Tinur niya yung house niya, binlog. Kasi vlogger na rin kasi siya. Yan Ayan, pakinggan nyo si co-program. parang si Daddy rin yung reason kung bakit ako na-discover siguro. Kasi, wala, nung ginawa ko yung house tour video, doon na nag-grow yung channel ko. And that's when I went home nung July. So, ayun. Parang si Daddy Ibig rin sabihin, tingnan natin ngayon yung house tour video niya. Yung nagpasikat doon sa kanya yung house tour video. Ang tour niya, yung sarili niyang bahay, hindi yung bahay ni bahay ng pamilya nila. Itong bahay lang, simple lang ata. Ito, natin. Dito na punta ang pera natin sa kanila. Yan. Umpisa natin ito. talaga yung namumuna sa comment section. Pag nag-ask ako sa IG stories, house tour talaga yung gusto nyo. Hindi ko alam bakit, pero ito na siya. Uunahin ko muna yung exterior ng bahay. So, ayan. Ito yung makikita nyo sa labas. May gate kami. May gate pa. Isa pa. May gate. Din kami doon. Pero ito yung uunahin ko. Dito ang gate tayo papasok. So, shout out kay mommy kasi siya yung nag-video sa akin. Mami niya nag-video sa kanya. Casa. May casa pa tayo. Welcome to our humble home. Bahay nila, White House.
agad yung makikita nyo. Yung bahay namin. So, ayan, sa right side. Ang haba na Ayan, kailang yan yung ban. parang RV bus namin. Meron kami dito ang statue ni Mama Mary. Diyan, minsan kami nag-rosary pag 6 p.m. Nagro-rosary pala yung mga kawatan. So, ayan, dapat may Recreational. nag-flow dyan na water, di ba? Pero naka-off yung kuryente kasi ata umulan. So, ayan, pagkapasok nyo here, New home, pasok sa house bahay. tour sa new home niya. So, sa right side, nakikita nyo May yung swimming pool pa. area. So, dyan Pool area. Meron bang push area? kami nag-swim. Tapos may pa waterfalls din dyan, pero hindi naka-on. Ayan, nakikita Waterfalls. Meron bang water truth? yung mga square. May lumalabas din dyan na tubig. Tapos, ayan, may TV dapat dyan, pero I don't know. Pero swimming pool may TV ah. So, here naman, may sauna area kami. So, pwede after gym, nag-sauna kami para mapawisan. May So, sauna pa sila dyan. Sauna all. Di ba? Sana all. So, dito naman, meron kami jacuzzi area. Minsan lang namin ito magamit. Usually, nagagamit lang namin ito kapag andyan yung friend or mga Yo, kung may bisita kayo. bisita, cousins, gano'n. So, ayan. Ano, friends tayo para gamit natin yan. Nandito na yung gym. May gym pa, bahay na may gym. Ano pangalan ng dad mo? Jim? Jim ko? And ako minsan, pero nawalan ako ng motivation. Minsan. So, tapos ito pala guys, itong top na to, may bumubuhos din dyan na tubig. Pwede nyong i-on, tapos parang may umuulan effect. So dito pala sa may sauna Grabe, area, ha? may nakita ko yung mini garden, pero parang nakalbo na siya. So, yun na Nakalbo na siya, parang ito. Dahil sa super init, ayan, medyo nawala na yung mga leaves. Dito, meron din kami upuan para sa mga guests. Meron din kaming bar area. Hindi naman namin ito laging nagagamit kasi pag umiinom kami ng relatives, dyan talaga kami sa loob. Pero ayan, may ginawa lang na bar area para if ever may pool party, pwede dito sa labas. Dito naman, sa left So, side, all. nakikita nyo, may foyer. Grabe ah. Magandang bahay nila. Bagong bahay. Dito muna sila. Minsan dito kami nagbe-breakfast. Kapag hindi super init, let's go sa garden. Yung hallway papuntang garden. Oh, garden naman. Garayan. Ayan, may nagpadala ng tubig. Thank you. Sige. Pero talo kay Sara Diskaya, daming sakyan. Ayan, gazebo. So, every Gazebo. time May event kami gazebo dito, pa. kunyari birthday ko, nag-ano kami dito ng mga tables, chairs, yung parang garden party, ganon. So, ayan, itong part na to, Ito. hanggang doon. Anik. Yan, bodega yan lahat. So ayan, nagpapagawa si daddy ng bodega para sa mga gamit na hindi nakasya dun sa stock. Is pantry. Dito nakatago yung mga kailangan namin for Oh, baking. kompleto. Dito Hindi yung na, mga plates, daming forks. bigas oh. Pantry, saan yung Hindi magugutom. So, itong mga sako ng bigas, mga idodonate niya ng daddy ko. Ay, do-donate Ang pala. natin dito, ayan. So, andito rin yung mga machines. Siyempre, dami nyo ninakaw. Kailangan mag-donate kayo. So, here naman is our dirty kitchen. Di ba may minention akong dirty kitchen doon? Doon, dirty. Ano, dirty kitchen. So, ayan. Dito usually naghuhugas. Ito ang dirty kitchen nila. Special na kitchen na sa amin yan. Nagbe-breakfast kami dito sila. Dirty Ate kitchen Lulu, pa ba yan? So, ayan. Grabe. And then, Ha? sa meat slicer, dito ni Ate Joy ginagawa yung bacon na masarap. Meow, meow, go away. Meow meow go away daw. Itong sala nila. Sofa. Ang ganda pa ng So, aso. itong sofa set namin is This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss. Pumasok advertisement nila. Itong bahay na to. Here's our living room. Ayan, nakikita nyo, may mga figurine. Elegant. So, ito, binili pa to sa Greece. Sobrang tagal dumating. Binili pa sa Greece ha. Medyo natakot kami kasi baka kasi- hindi dumating. Pero siguro mga Kasi itong babaeng ito, she traveled to 37 countries. Yan ang sinasabi. So,
one of them is Greece. Oh, yan. Mag-collect ng photos, ilalagay sa album, tapos may mga scrapbooks pa nga yan dati. So ngayon, syempre, level up na may mga printing na. So nagpapaprint na lang kami ng mga photos para gawin nilang album. So ito, makikita niyo sa center is art piece kay Dichito sa kapatid ko. Pero nilagay niyo dyan kasi wala pa siyang paglalagyan. Binili niya to kay Tita Ann. So, Tita Ann, if you're watching, hi. So ito is an art piece by Ronald Castrillo. I'm not sure if tama yung pagkasabi ko. Grabe, mga art piece, ha. Ganun pala pag mayaman ka, mahilig ka sa artwork. Yan sa taas, makikita niyo yung chandelier. Ganda rin chandelier nila, oh. Bang klase. Parang siyang ulan. Ayan, may picture frame si Mommy and Daddy. Saan yan? Parang Korea. Sa Seoul. Tapos may pa-clock. Sa Seoul pa yan, ha. Anong yun, lagi Grabe. kami tray. Ube, piano. Meron din kami dyan na- Hindi naman marunong magpiano. Actually, parang bar cart siya, no? Sayang. Oh. Tingnan natin. House tour talaga yung gusto nyo. Hindi ko alam doon na siya. Uunahin ko Isa muna. pa ito na kuha na. Ito sa pinakamarami at ang nanood na house tour niya. Ano natin? House tour talaga yung gusto nyo. Hindi ko alam doon na siya. Uunahin ko muna yung exterior ng bahay. So, shout out yung mommy kasi siya yung Welcome to Asa. Nagkasa pa tayo. Welcome to our humble home. Humble Ayan, lang yan. pagkapasok nyo, ito agad yung makikita nyo. Yung bahay namin, do. So, ayan, sa side, tinur ko na yan. Yan yung parang RV. Oh, humble daw yan. And pareha lang pala yung kanina sa pinakita ko. Ano lang yan? Kundi pinalaki lang ang video. So, other things that I would show about Claudine ko. Ito. Kasi ito po, na-save na lang ito, na-download na lang po ito ng mga kway kasi nag-out na siya, nag-disengage siya sa kanyang TikTok at saka sa Facebook, saka YouTube. So, hopefully, ay ito naman at least nakita natin. Sino ba ito? Okay. Ito naman, ipakita ko sa inyo, ito sa aeroplano siya nakasakay. Oh. Let me pay. Oh, let me pay, ha? Ako na. Ako na. Nagagawaan pa, nakipagkagawan, kasi magbabayad. Let me pay! Ang dami yung pambayad eh. Minsan lang naman libre. Ako na. Hindi mong libre. Ayan ha. Oh, mga sis, I heard na Hindi yan. Ito. Kita mong OOTD niya. Oh. Yun Oh. ang iniisip ko. Ano kayang nararamdaman ng mga anak, Ako din, madalas ko ng maisip mga yan. corrupt officials? Ano kayang Oo. nararamdaman? Paano ng- sila nabubuhay sa mundo Correct. na yes. At saka paano kaya nila yung dinideny sa sarili nila? Yun, parang meron ka ng ibang Ah. Selection and 19. One of the classic. Chanel ha. Chanel. Ang ganda. Oh my God. Bibilhin ng Chanel. I'm so happy. That is the best. That's the best birthday. Chanel na bag. I love it. Tapos selection and 19. Ay. Ko, nalulula na ako kasi I'm currently Siya, at the vlogging shops. siya, nagbablog. Ayan. First na nahuli ko, si Deech tsaka si G. Bumili ako guys nung parang maraming crystal sa isang box para magbedazzle tayo ng stuff pag-uwi ng Pilipinas. It's Bah, really abroad pretty. pala As in, yan. natatawa nga ako kasi paglabas namin ng museum, alam niyo yung mga mag-asawa dito, mga asawa nilang lalaki, napapaupo na lang tsaka napapa-scratch ng head kasi syempre alam nilang mabubudol yung mga asawa nilang babae. And kaya rin sobrang daming chairs dito para siguro may tambayan yung mga husband nila. She's so funny. Well, girls will be girls. sorry guys, bagong gising kasi ako. Tid ko, nalulula na ako kasi I'm currently at the shops. Ay, ayan. First na nahuli ko, si Deech tsaka si G. Bumili ako guys nung parang maraming Okay ba? Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Isa pa yan. Yan, pasayaw-sayaw lang sa Paris. Oh. Yan, si Claudine ko. Yan, si Claudine ko.
matindi. So, maghanap tayo. Ito naman ang kapatid ni Claudine ko na nagdibo. Oh, mga sis, I heard na anxiety and depressed na daw yung ating. Yan. Tid ko. Hindi pa Ito tayo. Mhm. Tingnan natin ito. Tingnan natin ito. Siya ngayon ay balitang-balita na depressed na siya. So dahil sa binubuli siya. O yan. Hello everybody, nakita ko na lang ito. Now, it says here, Claudine Ko's best friend revealed that she is now suffering from anxiety and depression and called for an end to the bashing against her. Binabas pala ngayon siya. Anxiety, huh? And Bakit depression. umiyak yun? Can you imagine how many Binabas kayo si families, Claudine ko. ilang libo sila ang nagkaroon ng anxiety and depression? May mga namatayan, may mga nawala ng bahay, ng tirahan, may hindi nakakapag-aral ngayon, Enciso Sisters. merong nawala ng negosyo, merong nawala ng sasakyan, pero nagbabayad pa rin hanggang ngayon Sino sa kanilang bibigyan? monthly installment Sige na. dues. Ilan? Right? Ilan? Now, I also wonder why meron tayong statement from the best friend. Where are the parents of Claudine Ko? Oo nga, Where saan ba are the yung parents public si Claudine officials ko? na relatives ni Claudine Ko? Bakit hindi natin naririnig? Hindi ba dapat sila mismo lumabas? Sila mismo dapat may statement para matigil ang bashing against Claudine Ko? What does it mean na you're silent when you're a public official? And because of your doing, nababash yung anak ninyo. Na hindi rin naturuan na not to flaunt anything, just to be humble. Or at least sana may social conscience. Pero yun na nga, nasaan ang mga magulang ni Claudine Ko? Why? Napakatahimik. Bye-bye, everyone. Hello, everybody. Nakita ko na lang ito. Now, it says here, Engineer Alan Claudine Ko's Quirente. best friend reveals QM that she Builders. is now suffering from Hindi, anxiety ano na. and depression and called for an end to the bashing again. Anyway, So, ang daming nagtatanong sa akin, Dorinel, anong work mo? Wala! Princess ang babae. Bakit ako mag-work? Nakakapagod kaya yun. Ang trabaho ay hindi para sa akin. Hindi ko yan deserve. Kaya kung ikaw nagtatrabaho ka, tumigil ka na. Deserve lang natin magpahinga, maglakwat siya, maglustay ng pera. That's it! Work is for the weak. So, ang daming nagtatanong sa akin, Dorinel, anong work? so yeah, My family and I went to Singapore for a general checkup. Like, normal health trip lang. Before kami mag-fly sa Singapore, alam ko nang may nodule ako dito na yung nakikita nyo ang bomb. Alam ko nang meron ako nun. But since benign siya, I have nothing to worry about. So, ayun na nga, di nagpa-check up na kami. We went to Singapore. And then, when we landed sa Philippines, I got my results na. Tapos, dun sa result, may another nodule na tumubo daw sa thyroid ko, a smaller one. Pero, it was classified as TR5, which was more concerning. So, yung doctor sa Singapore told me to have it checked agad sa Manila. Pero at that time, parang hindi ko siya binigyan ng importansya. Like, pag ako kasi pag nagkakasakit, iniisip ko, mawawala lang din, ganun. So, parang binashop ko lang siya, umuwi ako ng Bicol, I lived normally. And then, nung May of 2024, parang bigla na lang may nagsabi sa utak ko na, girl, ipa-check up mo na yun, na sinasabi ng Singapore doctors na, ipa-check ko nga. So, pinabiopsy ko yung dalawang nodule na nakita, and that was the moment that changed everything.
Yung bagong nakita, which was the smaller noodle, turned out to be papillary. My family and I went. Siya. Ayan. Let's go sa garden. Yung hallway papuntang garden, parang na siyang nagsasabi na, let's go to the woods. Kasi, Isa pa tong house tour niya. So, ayan. So, ito kasi guys, na part is office niya ni Daddy. So, kung may bisita si Daddy, dyan muna sila sa second foyer. Punta tayo. Tapos selection and Ayan. one of the classic things. Yes, and white, ang ganda. So anyway, ang dami-dami po na nakuha ko sa TikTok. Hindi ako magkaundagaga sa dami. Naghahanap lang ako dito na ipipresenta sa inyo. Tingnan natin ito. Tingnan natin ito. Naka-on. Pero patapos na rin ako. Bumaba mula sa motorcycle taxi ang babaeng ito sa intersection sa Barangay Poblacion Pardo sa Cebu City kahapon. Naglakad siya papunta sa pedestrian lane at tumawid. Pero bago pa man makarating sa gitna ng kalsada, nabangga siya ng truck na may kabilisan ng takbo. Sa lakas ng impact, tumilapo ng ilang metro ang babae. Naku. Papasok sa trabaho ang biktimang si Joselet Bailon ng masagasaan. Bumaba mula sa motorcycle taxi ang babaeng ito sa intersection sa Barangay Poblacion Pardo sa Cebu City kahapon. Naglakad siya papunta sa Hindi pala baha ang magpapalubos. Ng baha ang tatlong baha. TikTok, baka naman. Baka Yan. naman pwedeng ipakita mo ko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak? Rack City, give me the key. I be like, send me the Addy. Hop out. Going on takes it. Move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. Itong lip balm ko. I'll try to find a link, but binili ko kasi ito sa Sephora US. Yan. Ang mga vlogging niya yan. Can I just say, this is much better, Ganon ang tipo ng mga vlog niya. Kung may bibili siya, iba-vlog niya. Okay, so here's the look. May nagtatanong sa inyo itong lip balm ko. I'll try to find a link. It may seem a little crazy. Ipapakita ko sa inyo guys, nabudol kasi ako sa TikTok nito. Comment below kung nabudol din kayo. It's the Johnson's Milk. Nakakahiya. Yun ang iniisip ko. Feeling ko mas mura dito. Talaga? 5. So anyway, sige, anyway, out na tayo dyan. So ang suma total po, nakita na lang ninyo ay how good it is to have plenty of money. Pero sa isang bagay, how good naman, how bad it is to say kung may konsensya ka wala. Sigurado ako in one point of their life na nag-iisip din sila kung ano na lang ang gagawin natin, mga makikita nila. Sigurado ako na may nakikita sila na mga bata na natutulog sa kalsada. I just imagine how they could react to these kinds of. Tapos si Domingo Abog pala, my nice watching no from Canada. Si Rogelio Pacuma ay
Magandang gabi. Rose Canisal o Rose, kumusta? Helen Baguio, Naimbag Arabi. Tapos si Garnacion, Harold Ishambre, Ferdinand San Juan, Eladio J. Socorro, Romel Bingson, maganda talaga yung jury system. O supportahan niyo po sa jury system na ito tsaka sa bahay. Bahay, party list, tsaka jury system. Bahay at jury. Jacques Dimole, yung kaso ni Trump na natalo sa jury ay civil case lang po. Hindi, yung jury niya sa natalo sa iba pa yung jury sa sa iba pa yung civil case. Yung isa yung na-suspended ang sentence, yun yung isa criminal case po yun. Ang kaso po doon ay ganito. Yung pera na ginamit niya pambayad dun sa babae na prostitute ay kinuha niya sa korporasyon niya. Pinalabas niya na bayad sa abogado. Yun po ang kaso. Hiwala. Iba pa yung civil case niya kaya na sinampa ng babae, nagsampa ng sexual abuse laban sa kanya. So, Astra, okay, Jacques de Muli. Yan po, Jacques de Muli, baka na mismo lang. Impeachment po yung kaso. Iba pa yung impeachment yung kaso. Hindi po na-impeach si Nixon po. Hindi po siya na-impeach. Makakasuhan na lang kasi nag-resign siya. Tapos nung nag-resign niya siya, ay kakasuhan pa lang siya. Ang question nga doon, pwede mo ba ipapardon? Hindi pa nasasampa ang kaso. Yan ang naging issue kay Gerald Ford. Helen Baguio, tapos BBS Las Vegas, Valerie Serna, tapos si Warrior 17, walang hiya na mga kapal na muka. O talaga makapal ang muka nila. So Julieta Ilagan, Fernicinto, BBS, Crisaldo Boral Astor, Ricky Paguyo, magandang gabi po, Doc Idol. Tapos Day, may bumagsak na bubuong ng stage sa Albay kanina. Ganun ba? Titignan natin. Hanagilapin ko yan. So anyway, what is important here is, ladies and gentlemen, pinapakita ko lang sa inyo yung nagiging isa sa mga produkto sa corruption. Napupunta lamang po sa mga anak na mga corrupt ang mangyari. So kung gano'n na mangyari, let us now stop. Let us demand a stop to flood control project. Bakit po? Gano'n din, babaha din yan eh. Pagtapos ng ulan nagbaha, wala din ang tubig. Gano'n na lang po ang solusyon natin. Bakit natin pigilan ang baha? Gano'n lang po. Ang baha po hindi mo talaga mapigilan. Let baha to pass through. That's it. So ang gagawin na lang po natin ay gumawa na lang tayo ng bahay na mataas. Maghaligi tayo. Ang haligi sa ilalim, gawin nyo na lamang parkingan at taasan nyo ang lupa. Tapos kumuha po kayo na sa history sa Pag-asa kung gaano kataas ang lupa, ang tubig, para ma-measure na ninyo kung paano itataas yung inyong parkingan. Halimbawa, bahay nyo, magpa-disenyo kayo ng bahay ngayon, yung style na lang na may column, may poste. Tapos yung poste ninyo ay meron pang sa second floor, doon kayo paparada ng sasakyan ninyo. Para naman hindi naman masisira ang sasakyan pagdating ng baha. So, siguro ganun lang standards na i-require ng building official. Hindi na pwede magpatayo ngayon. Ang building official dapat ay mayroon silang hawak datos ng datos. Sigurado ko meron yan, datos ng lindol, datos ng mga baha, at saka yun lang naman ay pinaka-importante sa pagdidisenyo. Para yung mga engineer, bago magdisenyo, ay pupunta sila sa Office of the Building Official ng bawat bayan, alamin nilang history ng lindol, history ng baha sa lugar na yon, para alam nila kung paano disenyuhan na dapat gano'n na ngayon. Ngayon ang problema natin, yung mga walang pera, siyempre bahay na bungalow, mababa lang. Tapos pag oras ng baha, ay may problema talaga. Pero wala natin magagawa. Para makatipid lang tayo, biro mo 250 billion ang nagagastos sa baha kada taon-taon. Yung mga nilagyan nila ng dike ngayon, ay nag-survive din ng mga tao nung araw. Ganun lang po ang aking proposition. Di ba? So yan na lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babalik po ako. Magbablog ulit tayo.